Tandaan nyo ang sandaling ito. Isang araw makikita ko ang babaeng nagmalinis na ito na nakaluhod sa putikan habang ang kanyang anak na walang paninindigan ay nagmamakaawang tapunan ko kahit isang sulyap man lamang. Akala nila ay natapos na ang laban nang igapos nila ang aking mga kamay sa harap ng dambana. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat segundong pagtibok ng orasan, unti-unti nang dinudurog ng aking mga numero ang kanilang kaharian. Pinirmahan niyo ang sarili ninyong hatol sa harap ng Diyos at sisiguraduhin kong walang ititirang kahit isang pirasong dangal ang aking ganti. Iposas niyo na ang mapagkunwaring iyan. Ngayon din, ang tinig na iyon ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng chapel sa dalampasigan ng Laya. Ang hangin na kanina ay puno ng bango ng mga sariwang rosas at alat ng dagat ay biglang naging mapakla. Ramdam ko ang bigat ng aking tiyan ang 7 buwang buhay na nananahan sa loob ko na tila nagprotesta sa biglang tension. Wait mom, ano ba itong ginagawa nyo? It's our wedding day. Ang boses ni Salvador ay puno ng pagkataranta, ngunit nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ina malayo sa akin. Wedding day, Salvador. Are you really going to marry a thief? Isang magnanakaw na nakuha pang humarap sa altar habang bitbit ang nakaw na yaman ng mga Villarreal. Isang makapal na folder ang ibinato ni Clarita sa paanan ko. Nagkalat ang mga papel sa aking paanan, mga peking bank statements, mga litratong edited at mga audit reports na puno ng kasinungalingan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisitang kanina ay nakangiti ngayon, ay puno na ng panghuhusga ang mga mata. Ang bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na dumarapo sa aking balat. Tiningnan ko si Salvador. Inaasahan ko ang isang hakbang, isang hawak sa kamay, isang pagpapatunay na ang 3 taon naming pagsasama ay may halaga. Ngunit dahan-dahan niyang binitawan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay napalitan ng hapdi ng malamig na hangin. Teresa, is this true ang 180 milyong piso na nawawala sa shipyard account? Ikaw ba talaga ang kumuha? Ang tanong niya ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Hindi ako umiyak. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa halip naramdaman ko ang isang pamilyar na lamig na bumabalot sa aking puso, ang lamig ng isang audit examiner na nakakita ng isang malaking butas sa balanse. Salvador, look at me, mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Sa 3 taon nating pagsasama, kailan ako nagsinungaling sa iyo tungkol sa mga numero? Ang kapal din naman ng mukha mo. Sigaw ni Clarita sabay lapit sa akin. Dinuro niya ang aking tiyan. Ginamit mo pa ang batang iyan para makapasok sa pamilya namin. You're a gold digger, Teresa. Isang hamak na accountant na naghangad ng corona. 2 pulis ang lumapit sa akin. Ramdam ko ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa aking mga pulso. Ang puting tela ng aking wedding gown ay tila naging isang costume sa isang madugong dula. Officer, dalhin niyo na siya. We have all the evidence. Sinabotahin niya ang pamilya ko at hindi ko hahayaang makatakas siya. Utos ni Doña Remedios habang hawak ang kanyang mamahaling rosaryo. Ang kanyang mukha ay puno ng banal na galit, ngunit nakita ko ang panandaliang pagkislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Humakbang ang pulis, ngunit bago nila ako tuluyang mahila, tumingin ako ng diretso kay Doña Remedios. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata, isang ngiting nagpatahimik sa buong kapilya. Doña Remedios, simula ko. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. Ang akala niyo ba ay ang 180 milyon na iyan ang pinakamalaking problema niyo? Masyado kayong nakatuon sa pagpapabagsak sa akin, nakalimutan niyo ng silipin ang sarili ninyong mga vault. Anong pinagsasabi mo? Singhal ng matanda, ngunit nakita ko ang bahagyang pag-atras ng kanyang balikat. Salvador, baling ko sa lalaking dapat ay naging asawa ko sa harap ng batas ngayong araw. Check your phone. I sent you a wedding gift 5 minutes ago. Isang automated link para sa Cloud9 server ng kumpanya nyo. Isang server na hindi nyo alam na umiiral. Nagmamadaling kinuha ni Salvador ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang link. Ang katahimikan sa kapilya ay naging bingi. Tanging ang tunog ng alon sa labas ang naririnig.
Ano ito, Teresa? Tanong ni Salvador. Ang kanyang muka ay unti-unting nawawala ng kulay. Iyan ang tunay na audit, Salvador. Hindi ang basurang ibinigay ng kapatid mo. Sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya kahit hila-hila ako ng mga pulis. Diyan nakasulat kung sino talaga ang kumuha ng pera. Diyan nakasulat kung saang offshore account napunta ang bawat sentimo. At diyan din nakasulat kung paano niyo niloko ang gobyerno sa buwis sa loob ng 10 taon. You wouldn't... Sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay puno na ng takot. I already did, malamig kong sagot. Sa oras na ikandado niyo ang posas na ito, ang server na iyan ay magpapadala ng kopya sa BIR at sa Securities and Exchange Commission. You didn't just arrest a thief, Salvador. You just triggered your family's bankruptcy. Hayop ka, susugurin sana ako ni Clarita ngunit hinarangan siya ng mga tao. Tumingin ako sa pulis. Tara na, masyadong mainit ang hangin dito. At isa pa, kailangan ko ng magpahinga. Masama ang stress para sa anak ko. Habang hinihila ako palabas ng kapilya, naramdaman ko ang mga mata ni Salvador na nakatitig sa aking likuran. Hindi ko siya nilingon. Alam ko ang hitsura ng isang kahariang gumuho at ayaw kong masayang ang oras ko sa panunood ng abo nito. Ngunit bago ako isakay sa patrol car, huminto ako. Lumingon ako sa dagat ng Laya. Ang asul na tubig ay tila nanonood, naghihintay ng susunod na kabanata. Officer Tapha. Tawag ko sa pulis na may hawak sa akin. Bakit kumot pa? Pakisabi kay Attorney Lourdes na kahanda na ang phase 2. Sabihin mo sa kanya ang audit ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ang paglilinis. Sumandal ako sa upuan ng patrol car. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang malakas na sipa ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Isang sipa ng pag-asa. Akala nila ay natalo nila ako dahil nasa loob ako ng bakal na rehas. Ang hindi nila alam, ang bawat dokumentong nakatago sa Cloud9 ay may kasamang timer. At sa bawat oras na lumilipas isang piraso ng buhay ng mga Villarreal ang sasabog ng hindi nila namamalayan. Sa loob ng aking isipan, nakikita ko na ang mga numero. 12 oras bago ang unang freeze order. 24 na oras bago ang unang subpoena. 48 oras bago ang pagbagsak ng kanilang stock. Hindi ako biktima. Ako ang auditor ng inyong mga kasalanan. At sisiguraduhin kong sa huli wala kayong ititirang kahit isang barya ng dangal. Naramdaman ko ang pag-andar ng sasakyan. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang musika para sa aking panibagong simula. Ngunit habang papalayo kami, isang bagay ang pumasok sa aking isipan. Ang mukha ni Salvador nang makita ang link. May isang folder doon na hindi ko pa binabanggit sa kanya, isang folder na naglalaman ng isang pangalan na sisira hindi lang sa kumpanya nila, kundi sa buong pagkatao ni Doña Remedios. Sino nga ba ang tunay na ama ni Clarita? Napangiti ako sa dilim. Ang gabi ay mahaba at ang audit ay sisiguraduhin kong magiging tumpak hanggang sa huling sentimo. Ang lamig ng bakal na rehas ay unti-unting gumapang sa aking balat, subalit mas malamig pa rin ang mga huling salitang binitiwan ko bago ako ipinasok sa seldang ito. Walang bintana ang maliit na kwartong kinaroroonan ko, tanging isang manipis na sinag ng ilaw mula sa pasilyo ang nagsisilbing saksi sa aking unang gabi sa loob ng kulungan. Ramdam ko ang bigat ng aking sinapupunan, ang banayad na paggalaw ng aking anak na tila naghahanap ng komportabling posisyon sa ibabaw ng matigas na higaan. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-aksaya ng laway para sumigaw ng katarungan sa mga pader na walang pakinig. Sa halip, hinanap ng aking mga mata ang anumang magagamit. Sa isang madilim na sulok nakakita ako ng kapirasong uling mula sa lumang semento. Dahan-dahan akong umupo sa sahig. Gamit ang uling sinimulan kong iguhit sa malamig na pader ang mga numero. Ikinonekta ko ang bawat kumpanya ng mga Villarreal, ang bawat offshore account na nadiskubre ko, at ang bawat dummy corporation na ginamit nila para itago ang kanilang yaman. Sa bawat linya na aking iginuhit, unti-unting nabuo ang mapa ng kanilang pagbagsak. Tayong 2 lang anak. Buburahin natin sila sa mapa. Ang mabigat na yabag ng mga sapatos at ang pag-ikot ng susi sa bakal na pinto ay bumasag sa aking konsentrasyon. Bumukas ang selda at pumasok ang liwanag na naglantad sa figura ng isang babaeng balot ng mamahaling alahas at paboritong perlas. Si Doña Remedios patuloy na nag-iikot ng kanyang rosaryo sa kanyang mga daliri.
na tila isang banal na ina na bumibisita sa isang makasalanan. Tingnan mo ang kinahinatnan mo, Teresa. Panimula ng matanda ang kanyang boses ay puno ng peking awa. Kung naging masunurin ka lang sanang manugang hindi ka sana nakahiga sa malamig na sementong ito. Diyos ko, naaawa ako sa bata sa sinapupunan mo. Hindi ako tumayo. Ipinagpatuloy ko ang pagpunas ng alikabok sa aking mga daliri. Saka ko siya tinitigan ng walang anumang emosyon. Wala tayong audience dito, Doña Remedios. Itago nyo na ang rosaryo nyo bago pa manikip ang dibdib ko sa kaplastikan nyo. Malamig kong sagot. Nawala ang maamong mukha ng matanda. Humakbang siya palapit at naglabas ng isang manipis na folder mula sa kanyang bag. Ibinagsak niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng aking higaan. Pirmahan mo iyan, utos niya, ang boses ay naging matalim. Isang deed of assignment. Ililipat mo ang lahat ng personal mong shares sa Bahia Amada Corporation pabalik sa pamilya Villarreal. Kapalit niyan, iuurong namin ang kasong estafa at adultery laban sa iyo. Para sa kapayapaan ng pamilya Teresa, ako na ang gumagawa ng paraan para matapos ito. Sinulyapan ko ang papel. Hindi ko na kailangang basahin ang bawat pahina para malaman ang nakasulat. Gusto nilang bawiin ang nag-iisang asset na pinaghirapan kong itayo gamit ang sarili kong pera, ang nag-iisang kumpanyang hindi nila nagawang nakawin. Para sa kapayapaan ng pamilya o para takpan ang katotohanang bangkarote na ang main branch ninyo. Ngiti ko isang ngiting nagpatigas sa panga ng matanda. Hindi ko pipirmahan iyan. Hindi nyo makukuha ang shares ko. At tungkol sa kaso, good luck sa pagpapatunay ng mga peking dokumento nyo kapag dumating na ang tunay na audit report mula sa Cloud9. Matigas talaga ang ulo mo. Tinulungan na nga kitang makabangon noong namatay ang una mong asawa. Pinapasok kita sa pamilya namin, kahit wala kang kwenta. Tapos ganito ang igaganti mo. Panggagaslight ni Remedios, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang maniniwala sa iyo, Teresa. Isang buntis na kriminal laban sa isang kagalang-galang na pamilya, you will rot in here. Tingnan natin kung sino ang mabubulok, Donya. Baka bukas wala na kayong pambili ng kape. Makakaalis na kayo, kailangan ng anak ko ng tahimik na paligid. Lumabas si Remedios na padabog. Ang malakas na pagsasara ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong presinto. Subalit hindi pa man nakakapagpahinga ang aking isipan, isa pang bisita ang dumating. Isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, ang buhok ay nakapusod ng maayos. Si Soledad, ang aking pinagkakatiwalaang assistant, ang kaibigan kong itinuring kong kapatid. May dala siyang isang maliit na paper bag. Soledad, pati ko naghihintay ng balita mula sa labas. Ngunit ang ngiti sa labi ni Soledad ay hindi ang ngiti ng isang kaibigan. Ibinaba niya ang paper bag sa mesa at tiningnan ang mga guhit ng uling sa pader. Ang galing mo talagang mag-audit, best, panimula niya. Ang kanyang tono ay kakaiba, puno ng pagmamalaki na hindi ko maintindihan. Kahit dito sa loob, numbers pa rin ang nasa isip mo. Pero may isang bagay na hindi mo na-compute. Kumunot ang noo ko. Ang tahimik niyang presensya ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na aura. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ko. Ang 180 milyong piso. Hindi si Clarita ang naglipat nun sa offshore account. At lalong hindi si Doña Remedios. Dahan-dahang lumapit si Soledad sa mga rehas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pot. Ako ang gumawa ng fake trail, Teresa. Ako ang naglagay ng pangalan mo sa mga dokumento. Napahinto ako. Ang traidor ay hindi isang estranghero. Ang traidor ay ang taong kumakain sa iisang hapag kasama ko. Bakit hapa? Isang salita, walang panginginig. Kailangan ko ng sagot, hindi ng luha. Dahil matagal na akong naghihintay sa anino ninyo, mariin niya ang sagot. Hindi ako basta sekretarya lang, Teresa. Ako ang anak ni Don Roberto sa labas. Ako ang tunay na Villarreal na itinago sa dilim. Ginamit lang kita para linisin ang daan ko. Ngayon ako na ang hahawak sa lahat. Tinitigan ko si Soledad. Ang mga patak ng impormasyon ay unti-unting nagkonekta sa aking utak. Ang mga dummy accounts na nakita ko noong huling audit bago ang kasal. Nakapangalan iyon sa isang SV. Akala ko ay Salvador Villarreal, hindi pala, Soledad Villarreal. Ang talino mo, Soledad. Mahina kong sabi, hindi nagpapakita ng anumang pagkadismaya. Pero nakalimutan mo ang isang rule sa accounting. Every debit has a credit.
Kapag kumuha ka may maiiwang marka, at ang marka mo hindi ko ibinura. Nawala ang ngiti ni Soledad. Enjoy the crown while it lasts. Dahil kapag bumagsak ang kahariang iyan, kasama kang madudurog sa ilalim ng mga guho. Tumalikod ako sa kanya, ipinapakitang tapos na ang aming usapan. Nang makaalis si Soledad, kinausap ko ang pulis na nagbabantay. Ginamit ko ang nag-iisa kong karapatan sa isang tawag. Kinuha ko ang lumang telepono ng presinto at tinial ang numero ng nag-iisa kong kakampi sa labas. Hello! Ang pamilyar na boses ni Attorney Lords ay sumagot mula sa kabilang linya. Attorney Lords, kalmado kong bungad. Oras na para buksan ang huling libro. Final audit. Copy that, Teresa. Guguho ang mundo nila bago mag-umaga. Sagot ng abogado bago naputol ang linya. Sa kabilang dako ng bayan sa loob ng marangyang mansyon ng mga Villarreal, ang dilim ng gabi ay binasag ng artipisyal na liwanag mula sa isang telepono. Nakaupo si Salvador sa kanyang opisina, tulala hawak ang isang baso ng alak. Tinititigan niya ang mga litrato namin noong kami ay masaya pa. Ang tahimik na gabi ay nagulantang nang tumunog ang telepono ni Salvador dahil sa isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Ang mga letrang lumitaw sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. 180 milyon. Masyadong maliit ang nakita niyo. Hanapin niyo ang butas sa kaba ng nanatili. Ibinaba ni Salvador ang kanyang baso. Ang kamay niya ay nagsimulang manginig. May isa pang naglalaro sa dilim at hindi niya alam kung kakampi ba ito o isang panibagong halimaw na handang lumamon sa kanilang pamilya. Ang malamig na hangin sa loob ng silid hukuman ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-iinit na mga titig ni Doña Remedios at ng kanyang anak na si Clarita. Nakaupo sila sa hilera ng mga manonood, suot ang kanilang mga mamahaling damit at nagkikislapang alahas, mistulang mga haring nakangiti habang hinihintay ang pagpataw ng parusa sa isang alipin. Sa kabilang banda, nakaupo si Salvador, nakayuko, iniiwasan ng aking mga mata. Tumayo ang hukom. Ang mabigat na pagbagsak ng kanyang maso sa kahoy na mesa ay umalingaw sa buong silid hudyat ng pagsisimula ng pagdinig para sa aking piyansa. Your Honor, the prosecution strongly objects to any bail for Mrs. Teresa Alcantara, matapang na pahayag ng bayarang abogado ng mga Villarreal. Ang halagang 180 milyong piso ay hindi biro at malaki ang posibilidad na tumakas ang akusado, lalo na't hawak pa rin niya ang hinihinalang nakaw na yaman. Nakita ko ang pasimpleng pagngiti ni Clarita. Alam nilang na-freeze na ang lahat ng personal kong bank accounts sa utos ni Doña Remedios. Inaasahan nilang wala akong kakayahang magbayad ng kahit isang kusing. Inaasahan nilang uuwi akong muli sa malamig na selda, magmamakaawa at luluhod sa kanilang harapan. Ngunit nagkakamali sila. Tumayo si Attorney Lords, ang kanyang tindig ay kasing tibay ng bakal. Your Honor, the defense is ready to post bail, in cash, at hindi po nag-iisa ang aking kliyente. Bumukas ang mabigat na pinto ng silid hukuman. Sabay-sabay na napalingon ang mga Villarreal at nawala ang ngiti sa kanilang mga labi nang makita ang mga taong pumasok. Sila ay mga lalaki at babaeng sunog ang balat sa araw, may mga kalyo sa kamay at nakasuot lamang ng mga simpleng damit pamasok. Ang mga mangingisda at manggagawa mula sa laiya, ang mga taong tinulungan kong makabangon at iniligtas mula sa panggigipit ng kumpanya ng mga Villarreal sa loob ng 3 taon. Lumapit ang pinuno nilang si Mang Tomas, dala ang isang lumang bag na naglalaman ng perang inambag-ambag ng buong komunidad. Hindi ito galing sa nakaw, ito ay galing sa pawis at dugo ng mga taong marunong kumilala ng utang na loob. Ito po ay lehitimo, Your Honor. Pinagsama-samang donasyon at pondo mula sa Laya Fishermen's Cooperative, isang organisasyong buong pusong nagtitiwala sa integridad ni Mrs. Alcantara. Pagpapatuloy ni Lourdes, ang boses ay puno ng awtoridad na bumasag sa kayabangan ng kabilang panig. Nakita ko ang pamumutla ni Salvador, habang si Doña Remedios ay tila nakalunok ng tinik. Inaprubahan ng hukom ang piyansa. Ang madiin na tunog ng aking pluma habang pumipirma sa mga papeles ng aking pansamantalang paglaya ay nagsilbing unang musika ng aking tagumpay. Ako ay malaya at nagsisimula pa lamang ang laro. Sa paglabas ko ng gusali ng korte, sinalubong ako ng nakapapasong sikat ng araw. Ngunit bago pa man ako makapasok sa sasakyan ni Lourdes, isang matinis na boses ang pumigil sa akin. You think you've won, you cheap gold digger? Sumugod si Clarita, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit. Ginagamit mo pa ang mga hampaslupang iyan para magmukhang biktima. Hindi ka makakatakas sa amin. Itinaas ni Clarita ang kanyang kamay upang ihampas sa aking pisngi. Mabilis, puno ng puot. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa aking balat, sinalo ko ang kanyang pulso sa gitna ng hangin. Hinawakan ko ito ng mahigpit, hindi ginagamitan labis na lakas kundi ng purong kontrol at babala. Bitawan mo ako, buwan. Tili niya pilit na kumakawala. Huwag mo akong subukan, Clarita. Malamig kong bulong inilalapit ang aking mukha sa kanya upang masigurong bawat salita ay bumaon sa kanyang isipan. Hindi ko kailangan ang pera ng pamilya nyo. Dahil sa loob ng 3 taon, ako ang bumubuhay sa inyo. Huwag kang mag-inarte na parang reyna dahil pareho nating alam na puro utang ang pambili ng mga sapatos mo. Binitawan ko siya ng pabigla dahilan upang mapaatras siya at muntik nang matumba kung hindi lang siya inalalayan ni Salvador. Teresa, please, tama na. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Pagsusuma mo ng lalaking dating nangako na ipagtatanggol ako sa lahat ng bagay. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Wala na akong pinalalala, Salvador, dahil ang totoo tapos na ang laro. Hindi niyo lang napapansin na kanina pa kayo natalo. Tumalikod ako at pumasok sa sasakyan. Walang lingon-likod, walang bakas ng panghihinayang. Sa pag-andar ng aming sasakyan palayo, binuksan ko ang aking laptop. Ang screen ay umilaw, ipinapakita ang sistema ng Cloud9. Ang mga berdeng numero at code ay mabilis na tumatakbo. Pindot dito, type doon. Sa isang iglap ang mga tunay na kopya ng audit reports, mga resibo ng money laundering ni Remedios at ang mga ebidensya ng pandaraya sa buwis ay naisend na bilang blind copies sa mga matataas na opisyales ng Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. Hinaplos ko ang aking tiyan. Naramdaman ko ang isang malakas at buhay na sipa mula sa aking anak. Nandito na tayo sa labas, anak. Mahina kong bulong sa kanya, ang aking puso ay puno ng determinasyon at pagmamahal na nakalaan lamang para sa aming dalawa. Tayong dalawa lang, buburahin natin sila sa mapa hanggang sa huling pahina ng kanilang mga kasinungalingan. Biglang umilaw ang isang notification sa screen ng aking laptop. Isang mensahe mula sa isang naka-encrypt na account. Ang nagpadala ay may alias lamang na The Auditor. Checkmate in 3 moves. The funds are secured. Awaiting your signal for phase 3. Kumunot ang aking noo. Wala akong inatasan na isecure ang anumang pondo. Sino ang taong ito na nagmamasid at tumutulong sa akin mula sa dilim? Isang kakampi o isang panibagong kaaway na naghihintay lang ng pagkakataon? Ngunit wala na akong oras para mag-isip ng mga teorya. Ang epekto ng aking unang atake ay malapit ng sumabog. Sa kabilang bahagi ng lungsod nakaupo si Doña Remedios sa loob ng kanilang marangyang limusin, humihigop ng mamahaling champagne upang ipagdiwang ang inaakala niyang tagumpay. Subalit ang kanyang pagdiriwang ay naudlot nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang bank manager ang lumabas sa screen. Ano iyon, Carlos? Make it quick, I'm celebrating. Masungit niyang bungad. Ngunit ang panginginig ng boses sa kabilang linya ay sapat na upang magpatindig ng kanyang balahibo. Doña Remedios, I am so sorry, wala akong magawa. Isang court order mula sa Anti-Money Laundering Council ang dumating kani-kanina lang. Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ng matanda, inilalayo ang baso ng alak sa kanyang mga labi. All of your accounts, Doña Remedios, corporate at personal, frozen. Wala kayong maaaring makuha, kahit 1 sentimo. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling baso ng champagne mula sa kamay ni Remedios ay hudyat ng pagkatuyo ng kanilang yaman at ang simula ng aking walang awang pag-audit sa kanilang mga buhay. Ang malalaking gate ng mansyon ng mga Villarreal ay tila isang nagngangalit na bibig ng halimaw na laging handang lumamon ng sinumang pumasok, subalit sa pagkakataong ito, hindi ako pumasok bilang biktima. Pumasok ako bilang kaisa-isang taong may hawak ng latigo. Ang aking mga hakbang sa ibabaw ng mamahaling marmol na sahig ay kalmado at kalkulado, umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng bahay na 3 taon kung tinawag na tahanan. Sa loob ng maluwag na sala, naabutan ko ang isang pamilyang ginigiba ng sarili nilang mga kasinungalingan.
Si Doña Remedios ay nakatayo sa harap ng telepono, ang kanyang mukha ay kasing pula ng kamatis habang pilit na nakikipagtalo sa kanyang bank manager. Si Salvador ay nakaupo sa silyon, nakasapo ang mga kamay sa kanyang ulo habang si Clarita ay balisa at pabalik-balik ng lakad. Nang maramdaman nila ang aking presensya, sabay-sabay silang natigilan. Ang boses ni Remedios ay naputol sa ere. Ibinaba niya ang telepono at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na bumaling sa akin. "How dare you show your face in my house?" Bulyaw ng matanda, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa galit. "Ikaw ang may kagagawan nito, hindi ba ikaw ang nagpa-freeze ng lahat ng accounts namin?" Huminto ako sa gitna ng sala, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. "Nandito ako para kunin ang mga personal kong gamit, Doña Remedios. At para tapusin ang ilusyon ninyong kayo pa rin ang may control sa lahat." Lumapit si Remedios, dinuduro ako ng kanyang nanginginig na daliri. Ginamit niya ang paborito niyang sandata, ang panggagaslight na nagtago sa likod ng huwad na kabaitan. "Wala kang utang na loob, kinuha ka namin nung wala isang byuda na walang direksyon sa buhay. Pinatuloy kita sa pamamahay na ito. Binihisan kita, ginawa kitang pamilya. At ito ang igaganti mo sa amin. Sisirain mo ang pangalan ng mga Villarreal." Hinayaan ko siyang tapusin ang kanyang litanya ng pag-iinarte. Nang mag-ubos na siya ng hininga, dahan-dahan kong binuksan ang hawak kong itim na leather envelope. Kumuha ako ng isang dokumento at tahimik na inilapag iyon sa ibabaw ng kanilang mamahaling glass table. "Tingnan natin ang mga numero, Doña Remedios. Dahil hindi katulad mo, ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling." Malamig kong panimula, ang aking boses ay hindi tumaas kahit isang decibel. 3 taon na ang nakalilipas, ang kumpanya ninyo ay baon sa utang na 50 milyong piso. Kayo ay nasa bingit na ng pagkabangkarote. Ginamit ko ang sarili kong savings, ang insurance mula sa namatay kong asawa para bayaran ang mga supplier ninyo at itago ang baho ng pamamalakad nyo. Nakita ko ang pamumutla ni Salvador. Umayos siya ng upo, ngunit hindi siya makapagsalita dahil alam niyang bawat salitang binibitawan ko ay totoo. "Hindi ninyo ako tinulungan." Pagpapatuloy ko, tinititigan ang matanda ng tuwid sa mga mata. "Binili ko ang buhay ninyo nang hindi nyo namamalayan. Kayo ang nabubuhay sa awa ko. Kayo ang may utang na loob sa akin. At ngayon sinisingil ko na ang bawat sentimong ginamit nyo para magpanggap na mayayaman." "Sinungaling mo ki." Tili ni Clarita mula sa gilid. Lumapit siya, handang ipagtanggol ang nabasag na ego ng kanyang ina. "You're just trying to ruin us because Salvador doesn't love you anymore. Gawa-gawa mo lang ang mga dokumentong yan para sirain kami sa society." Ngumiti ako, isang pilit at malamig na ngiti na mas nakakasakit kaysa sa anumang sampal. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan si Clarita. "Society, speaking of which, naalala mo ba ang gabi? Bago ang kasal ko, Clarita, noong nalasing ka sa yacht party at nagyabang sa mga kaibigan mo kung gaano kadaling pikein ang mga audit reports. Para itaboy ako, pindot. Isang simpleng kilos ng aking daliri sa screen. Ipinadala ko lang naman ang audio recording ng pag-amin mo sa group chat ng Alta Sociedad Batangas. Lahat ng mga amigas ninyo, lahat ng mga asawa ng board of directors, naririnig na ngayon ang boses mo." Wala pang 5 segundo, sunod-sunod na umilaw at nag-vibrate ang mga telepono ni na Clarita at Remedios. Kinuha ni Clarita ang kanyang telepono at ang kanyang mukha ay tila nakakita ng multo. Ang mga kagalang-galang nilang kaibigan ay nag-iiwan ng mensahe ng pandidire at isa-isang umaalis sa kanilang grupo. Ang social death ng mga Villarreal ay nagaganap sa mismong harapan nila. "Teresa, please stop this," halos bulong na pakiusap ni Salvador. Nakita ko sa kanyang mga mata ang panginginig ng isang duwag na ngayon ay tuluyan ng nawalan ng sandigan. Tiningnan ko siya ng may matinding awa, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil napagtanto kong nagpakasal ako sa isang lalaking walang bayag para tumayo sa sarili niyang mga paa. Binuksan ko ang aking pitaka. Kumuha ako ng isang barya, isang 20 piso, at dahan-dahan itong ibinagsak sa ibabaw ng glass table. Ang mahinang kalansing ng metal sa salamin ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa kanilang katahimikan. "Pambili mo ng kape mamayang gabi, Doña Remedios."
Kalmado kong wika habang iniaayos ko ang strap ng aking bag. Mahaba ang gabi mo sa pagpapaliwanag sa BIR. Dahil bukas wala nang magpapautang sa inyo kahit isang sentimo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas. Habang binabagtas ko ang mahabang pasilyo, napansin kong hindi nakasunod ng tingin sa akin si Salvador. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang malaking painting ni Don Roberto na nakasabit sa dulo ng bulwagan. Nakita ko ang pasimpleng pagkapit ng kanyang kamay sa kanyang bulsa kung saan naroon ang isang kakaibang susi. Isang nakatagong vault sa mansyon na tanging siya lang ang nakakaalam. Ano ang laman nito na mas mahalaga pa kaysa sa reputasyon ng kanyang pamilya? Hindi ako huminto upang magtanong. Ang mga sekreto ay lilitaw rin sa tamang panahon, lalo na kapag desperado na ang mga nagtatago nito. Nang makalabas ako sa mansyon, sinalubong ako ng init ng araw. Sa tabi ng nag-aabang kong sasakyan, isang lalaking nakasuot ng maayos na barong ang naghihintay. Ang kanyang mukha ay pamilyar, isa sa mga tauhan ng kumpanya na matagal ko nang binabayaran para maging mga mata at taing ako. Lumapit siya at bahagyang yumukod. Handa na po ang lahat, Ma'am Teresa. Ang mga dokumento ay nasa lugar na. Oras na para sa phase 2. Bago ako sumagot, narinig ko ang malakas at mabigat na pagsasara ng pinto ng mansyon ng mga Villarreal sa aking likuran. Isang pintong hinding-hindi na muling bubuksan para sa akin. Bilang isang biktima, ngumiti ako habang hinihimas ang aking tiyan. Umpisahan na natin, utos ko. Ang audit ay malapit nang maging madugo. Ang mga bulaklak sa paligid ng mansyon ng mga Villarreal ay tila mas matingkad ang kulay ngayong araw, ngunit alam ko ang amoy ng nabubulok na lupa sa ilalim ng mga ito. Habang ang pamilyang yon ay abala sa paghahanap ng bagong mukhang itatampok sa kanilang altar ng pagkukunwari, ako ay abala sa paghahanap ng mga anay na matagal na nilang pinapakain. Si Bianca, ang babaeng ipinakilala ni Doña Remedios sa lahat bilang ang tunay na nararapat para kay Salvador. Isang Maria Clara sa makabagong panahon, laging nakasuot ng puti, mahinhin magsalita at aktibo sa mga outreach programs ng simbahan. Siya ang gamot na ipinapain ng matanda sa sugat ng kanilang reputasyon. Ngunit sa aking mga mata, si Bianca ay isa lamang panibagong account na kailangang i-audit at ang kanyang mga libro ay puno ng maling entry. Sinundan ko ang bawat galaw niya sa loob ng isang linggo. Hindi sa pamamagitan ng pagmamatsyag sa kalsada, kundi sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang digital footprints. Isang tagong restaurant sa dulo ng isang kalsada sa Tagaytay ang naging tagpuan ng kanyang katotohanan. Pumasok ako sa restaurant nang walang ingay. Ang tunog ng aking mga sapatos sa carpet ay hindi lumilikha ng anumang babala. Doon sa isang madilim na sulok nakaupo ang banal na si Bianca kasama ang isang lalaki. Hindi ito si Salvador. Ang lalaking iyon ay ang head of logistics ng Villarreal Shipyard, ang taong may hawak ng susi sa paglabas at pagpasok ng mga kargamento. Kalahati ng pondo ay nasa account na natin. Narinig kong bulong ni Bianca ang kanyang boses, na dati ay parang anghel, ay naging matalas at puno ng kasakiman. Kapag nagpakasal na kami ni Salvador, hihilingin ko kay Remedios na ilipat sa atin ang pamamahala ng mga warehouse. Doon na natin tatapusin ang lahat. Hindi ako nagulat. Ang mga taong madalas magbanggit ng pangalan ng Diyos para sa kanilang imahe, ay sila ring madalas gumawa ng mga gawaing pandemonyo sa dilim. Dahan-dahan akong lumapit sa kanilang lamesa. Ang katahimikan ng aking pagdating ay nagdulot ng isang matinding tensyon nang mapansin ako ng kasama niya. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulay ay biglang naging kasing puti ng kanyang damit. Tita Teresa. Ang kanyang tinig ay nanginginig, pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang pilit na ngiti. Anong ginagawa mo rito? This is just a business meeting. Hindi ako sumagot agad. Hinila ko ang isang upuan at naupo sa harap nila. Ang aking presensya ay tila isang mabigat na ulap na nagpabigat sa hangin sa loob ng restaurant. Business meeting, ulit ko habang inilalabas ang aking cellphone at ipinapakita ang isang video file. Ito ba ang tinatawag ninyong business, ang pagpaplano kung paano uubusin ang natitirang pondo ng mga Villarreal habang nagpapanggap kang tagapagligtas nila? Napatitig si Bianca sa screen
Ang video ay malinaw ang kanilang pag-uusap, ang mga dokumentong hawak nila, at ang kanilang pagtataksil sa pamilyang akala nila ay nauuto nila. Anong gusto mo, Tatang? Tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na awtoridad. Gusto ko lang i-audit ang inyong mga kasalanan. At sa ngayon ang utang ninyo ay masyadong malaki para bayaran. Bumaling ako kay Bianca. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang suot na perlas na kwintas, ang kwintas na ibinigay ni Doña Remedios sa kanya bilang tanda ng pagtanggap. Inayos ko ang pagkakabit nito nang may dahan-dahang galaw, tila isang kapatid na nag-aayos ng palamuti, ngunit ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang nanginginig na mga balintataw. Ang ganda ng mga perlas na ito, Bianca. Bulong ko sa kanyang tainga sapat na para marinig niya ang bawat titik ng aking banta. Sayang naman kung mababahiran ng putik ng iskandalo. Alam mo ba ang mangyayari kapag nalaman ni Remedios na ang pinakamamahal niyang bagong manugang ay mas malaki pa ang ninanakaw kaysa sa ibinibigay niya sa simbahan? Please tukis ko, pa. Teresa, huwag. Pagsusumamo ni Bianca ang kanyang mga mata, ay nagsisimulang mangilid ang luha ang paborito niyang sandata para magmukhang biktima. Huwag mong sayangin ang luha mo sa akin, Bianca. Hindi ako si Salvador na nadadala sa iyak pagputol ko sa kanyang drama. Mayroon akong deal para sa'yo. Mananatili kang banal sa paningin nila, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko o sisiguraduhin kong ang susunod na outreach program mo ay sa loob na ng bilangguan. Iniwan ko silang tulala at hindi makapagsalita. Ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa katotohanang kontrolado ko na ang bawat galaw ng kanilang mga kaaway. Pagbalik ko sa aking sasakyan, binuksan ko ang radyo. Isang pamilyar na kanta ang tumutugtog, ngunit ang aking isipan ay nasa mansyon ng mga Villarreal. Doon sa sandaling iyon ay nagaganap ang isang marangyang selebrasyon. Ipinagdiriwang ni Doña Remedios ang paglilinis ng kanilang pangalan sa pamamagitan ni Bianca. Isang oras matapos ang aking pakikipagtagpo kay Bianca, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking mga tauhan. Phase 3 is live, ma'am. Sa mansyon sa gitna ng tawanan at pag-aalay ng alak, biglang natahimik ang lahat. Nang ang malaking screen sa kanilang entertainment room ay kusang bumukas. Hindi ito ang promotional video ng kumpanya na inaasahan ni Remedios. Ito ay isang live news report. Ang headline ay malaki at nakasilaw, Villarreal Shipyard, under investigation for multi-billion peso tax evasion and money laundering. Ang mga mukha ng bawat miyembro ng board of directors, ang mga record ng kanilang mga tagong yaman, at ang bawat illegal na transaksyong ginawa nila sa ilalim ng pamumuno ni Remedios, ay isa-isang lumabas sa screen. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ng ilan ay nagmamadaling umalis, habang si Doña Remedios ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, nanlalaki ang mga mata, at nanginginig ang buong katawan. Ang marupok na kristal na baso ng champagne na hawak niya ay hindi nakayanan ang tindi ng kanyang panginginig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig at ang pagkakabasag sa libu-libong maliliit na piraso ay tila hudyat ng pagguho ng lahat ng kanyang pinakaingatan. Ang alak na dumanak sa mamahaling carpet ay tila dugo ng isang kahariang unti-unti nang namamatay. Mula sa malayo, habang nakatanaw sa ilaw ng lungsod, huminga ako ng malalim. Ang audit ay hindi lamang tungkol sa pagkalkula ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng balanse. At ngayong gabi ang balanse ay pumanig na sa wakas sa katotohanan. Ay matawag mga ilaw sa mansyon ng mga Villarreal ay hindi na nagmistulang mga bituin, kundi mga mitsa ng dinamitang nag-aabang ng mungkahi para sumabog. Ang balita sa telebisyon ay kumalat na parang apoy sa damuhan, umabot sa bawat sulok ng Batangas at maging sa mga pangunahing financial districts sa Maynila. Ang pangalang Villarreal, na nooy kasing kahulugan ng kapangyarihan, ay naging isang maruming salita na iniiwasan ng lahat. Sa loob ng aking pansamantalang tanggapan, nakatayo ako sa tapat ng bintana pinapanood. Ang paggalaw ng mga sasakyan sa ibaba. Ang aking telepono ay sunod-sunod ang pag-vibrate. Mga mensahe mula sa mga taong nooy yumuyuko sa akin, ngayon nagmamakaawang makipag-ugnayan, ngunit wala akong panahon para sa kanilang takot. Ang bawat mensahe ay karagdagang patunay lamang na ang sistema ay gumagana ng ayon sa aking plano.
Ang pintuan ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Si Attorney Lourdes ay pumasok bitbit ang isang makapal na brown envelope. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may bahid ng isang tagumpay na hindi na nito maikubli. Teresa, gumagalaw na ang BIR at ang Anti-Money Laundering Council, bungad ni Lourdes, habang inilapag ang sobre sa mesa. Nasa ilalim na ng sequestration ang natitirang mga ari-arian ng pamilya Villarreal. Wala na silang mahuhugot na kahit isang sentimo. At si Doña Remedios, kasalukuyan na silang pinapatawag para sa isang mandatory hearing bukas ng umaga. Binuksan ko ang sobre at sinulyap ang mga dokumento. Ang mga numero ay malinaw. Ang kumpanyang pinagmalaki nila ng ilang dekada ay isa na lamang blankong papel sa batas. Nasaan si Salvador? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng awa o galit. Ayon sa mga tauhan natin, lumipat na siya sa lumang bodega sa tabi ng shipyard, sagot ni Lourdes. Iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Pati si Bianca ay biglang naglaho at hindi na mahagilap pagkatapos kumalat ang balita. Tumango ako. Si Bianca ay isang matalinong duwag. Alam niya kung kailan lulubog ang barko, kaya't kusa siyang tumalon bago pa man ito tuluyang lumubog sa kailalimang bahagi ng dagat. Ngunit si Salvador, ang lalaking pinili ang kanyang ina kaysa sa kanyang pamilya, ay naiwan sa mga labi ng kanyang sariling karuwagan. Ipagpatuloy mo ang pag-monitor sa mga bank accounts ni Remedios. Utos ko kay Lourdes. Gusto kong siguraduhin na walang matitira kahit para sa pambayad ng abogado nila. Gusto ko silang makitang lumapit sa hukuman na walang dalang anuman kundi ang kanilang mga kasalanan. Nang umalis si Lourdes, kinuha ko ang aking bag at nagpa siya akong lumabas. May mga bagay na kailangang tapusin ng personal, hindi sa pamamagitan ng mga papeles o abogado, kundi sa pamamagitan ng tuwirang pagpapakita na ang mundong pinaghari-harian nila ay wala na. Ang bodega sa tabi ng shipyard ay madilim at amoy kalawang at basang kahoy. Dito nagtatrabaho noon ang mga ordinaryong manggagawa na hinahamak ng mga Villarreal. At ngayon dito rin naninirahan ang nag-iisang tagapagmana ng pangalang iyon. Nang itulak ko ang lumang sliding door, ang tunog ng lumang bakal na dumudulas sa maruming riles ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napalingon ang lalaking nakaupo sa isang silyang plastik sa gitna ng silid. Si Salvador, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng langis at ang kanyang mga mata ay blanko, walang sigla. Nawala ang tikas ng isang mayaman at mapagmataas na heredero. Ang tanging natira ay isang lalaking binigo ng sarili niyang mga maling desisyon. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang tumayo. May pilit na pag-iwas sa kanyang mga mata, isang halo ng hiya at takot. Teresa? Ang kanyang boses ay garalgal, halos pabulong. Bakit ka nandito? Naparito ka ba para tuyain ako? Para tingnan kung gaano na ako kababa? Naglakad ako palapit sa kanya, ang mga takong ng aking sapatos ay lumilikha ng matining na ritmo sa sementadong sahig. Huminto ako ilang metro ang layo sa kanya. Hinaplos ko ng banayad ang aking tiyan bago ko siya tinitigan ng tuwid. Wala akong panahon para sa paghihiganti na walang kabuluhan. Salvador? Sagot ko, ang aking tinig ay malamig na dumadaloy sa hangin. Nandito ako para sa isang simpleng paglilinaw. Tapos na ang kumpanya ninyo. Ang nanay mo ay nakatakdang humarap sa husgado bukas at ikaw nandito ka nagtatago sa isang madilim na bodega. Wala na akong pamilya, Teresa. Putol niya sa akin habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Itinakwil na kami ng lahat. Si Mama, baliw na siya sa kaiisip kung paano maibabalik ang pera. At ako, wala na akong nagawa kundi ang panoorin ang lahat ng ito. Dahil pinili mo yan, mabilis kong ganti. Noong araw ng kasal natin, pinili mo ang nanay mo. Noong pinili mong ipahiya ako sa harap ng altar, pinili mo ang panig nila. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang nagawa, Salvador. Ang totoo, pinili mong maging duwag hanggang sa huli. Lumuhod siya sa semento, ibinaba ang kanyang ulo sa harap ng aking mga paa. Patawarin mo ako, Teresa. Pakiusap, maawa ka naman sa atin, sa anak natin. Bumalik ka na sa amin. Ayusin natin ito. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod sa putika ng sarili niyang mga kasalanan. Wala na akong naramdaman na sakit. Wala na ring galit. Ang tanging nanatili sa aking dibdib ay isang malalim na kapayapaan. Ang pakiramdam ng isang auditor na nakitang balanse na ang lahat ng entry sa wakas.
Huli na ang lahat para sa atin, Salvador. Sabi ko habang dahan-dahang umaatras palayo sa kanya. Ang natitira na lang sa iyo ay ang pangalan mo. Gamitin mo iyan para magtrabaho ng tapat kung kaya mo pa. Tumalikod ako at iniwan siyang nakaluhod sa kadiliman ng bodega. Habang naglalakad ako pabalik sa sasakyan, naramdaman ko ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Laia. Ang kulay kahel at pula sa kalangitan ay tila isang apoy na naglilinis sa buong paligid na gahanda para sa isang bagong umaga. Ang aking telepono ay tumunog habang binubuksan ko ang pinto ng kotse. Isang maikling mensahe mula kay Attorney Lourdes ang lumitaw sa screen. Handa na ang lahat para sa pagdinig bukas sa korte. Handa ka na bang tapusin ito, Teresa? Sumakay ako sa sasakyan, isinara ang pinto, at tumingin sa salamin sa harap tinitigan ang sarili kong mga mata matatag, walang pag-alinlangan at ganap na malaya. Handang-handa ng bulong ko sa hangin. Ang katahimikan ng gabi sa aking inuupahang maliit na bahay ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay ng panandaliang kapayapaan. Malayo ito sa magagarang mansyon at malayo sa mga matang mapanghusga. Nakaupo ako sa isang simpleng silyang gawa sa ratan. Hawak ang isang mainit na saro ng tsaa. Sa ibabaw ng mesa nakalatag ang mga huling dokumento na kailangan ko para sa pagdinig kinabukasan. Ngunit ang kapayapaan ko ay binasag ng isang marahas at sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Ang tunog ng kamao na dumadapo sa kahoy ay nagdala ng pamilyar na kaba, ngunit mabilis ko itong pinalitan ng lamig at katatagan. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang isang figurang basang-basa sa pawis at hamog ng gabi. Si Salvador. Ang kanyang mga mata ay mapula tila ilang gabi nang hindi nahahagkan ng tulog. Pumasok siya nang walang pasabi tila isang magnanakaw na naghahanap ng huling masisilungan. Teresa P.U. Please ba? Kausapin mo ako. Ang kanyang boses ay nanginginig puno ng desperasyon habang nakaluhod sa harap ko. Alam kong nagkamali ako, pero pinoprotektahan ko lang ang pamilya natin. Maawa ka sa bata. Kailangan niya ng ama. Kailangan niya ng isang buong pamilya. Tinitigan ko ang lalaking nasa aking harapan. Ang dating prinsipe ng mga Villarreal ngayon ay nagmamakaawa sa isang maliit na bahay na dati ay hindi niya man lang titingnan. Wala na akong naramdamang pagkamuhi. Ang nararamdaman ko ngayon ay ganap na kawalan ng pakiramdam and difference. Isang malamig na blankong pahina na wala ng espasyo para sa kanya. Pamilya Tonta. Mahina kong tanong ang aking mga salita ay tila mga patak ng yelong bumabagsak sa kanyang balikat. Kailan ka pa natutong gumamit ng salitang iyan, Salvador? Noong araw na binitawan mo ang kamay ko sa harap ng altar. O noong hinayaan mong ipahiya ako ng nanay mo at ng kapatid mo habang nakaposas ako. Sumapo siya sa kanyang mukha. Nadala lang ako ng sitwasyon, Teresa. Nabulag ako. Nanay ko siya, hindi ko siya pwedeng talikuran. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit hindi mo kailanman magiging pamilya ang anak ko. Mabilis kong putol sa kanyang pagdadahilan. Naglakad ako patungo sa mesa at kinuha ang isang dokumentong kanina ko pa inihanda. Ibinato ko iyon sa kanyang paanan. Kinuha niya ang papel gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Ano ito? Draft iyan ng birth certificate ng anak ko. Malamig kong paliwanag habang pinapanood ko ang pagpatak ng kanyang luha sa papel. Tingnan mo nang mabuti ang pangalan ng ama, Blanco, dahil ang batang ito ay walang amang duwag. Mas mabuti pang lumaki siyang walang kinikilalang ama kaysa magkaroon ng isang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang sarili niyang pamilya. Teresa, huwag mo namang gawin ito sa akin. Hagulgol niya pilit na inaabot ang aking kamay, ngunit humakbang ako pa atras, upang hindi niya ako madikit. Kumuha ako ng isang malinis na panyo mula sa aking bulsa. Dahan-dahan ko itong iniabot sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makita niya ang huling patak ng aking pagiging sibilisado. Huwag mong sayangin ang luha mo ngayon, Salvador. Wika ko, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Kakailanganin mo yan kapag nasa korte na ang nanay mo. At kapag nandoon na kayo, bakit hindi mo tanungin si Doña Remedios kung ano ang ginawa niya kay Don Roberto nung gabing mamatay ito? Baka sakaling malaman mong ang pamilyang pinoprotektahan mo ay itinayo sa isang krimen na matagal nang inilibing sa dilim. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay nagpahiwatig na wala siyang kaalam-alam sa madugong kasaysayan ng kanyang sariling ina.
Ang sikretong matagal ko nang nalaman mula sa mga pinakatagong ledger ng kumpanya. Susubukan pa sana niyang magsalita magtanong kung ano ang ibig kong sabihin, ngunit isang matalim na sakit ang biglang sumaksak sa aking puson. Isang sakit na tila pumupunit sa aking buong pagkatao. Napatungo ako at napakapit sa gilid ng mesa. Ang baso ng tsaa ay nahulog at nabasag sa sahig, kasabay ng aking paghingos. Teresa, anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Salvador akmang lalapit upang umalalay. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ko sa pagitan ng mga paghinga. Ang stress mula sa lahat ng pangyayari at ang mabigat na tensyon ay tuluyan ng sumingil sa aking katawan. Ang tubig na pumutok at umagos sa aking mga binti ay nagkumpirma ng aking kinatatakutan. Maaga ang pag-labor, nawalan na ng kulay ang paligid habang unti-unting nang lalabo ang aking paningin. Ang huling naramdaman ko ay ang pag-alalay ng aking mga tauhan na nakatalaga sa labas ng bahay, mabilis na pumasok upang itulak papalayo ang lalaking sanhi ng lahat ng aking pasakit. Sa loob ng nagmamadaling ambulansya, ang tanging umaling-aungaw sa aking pandinig ay ang mabilis at magulong tibok ng aking puso. Sa monitor, isang tibok na naghahanda para sa isang gyerang kailangan kong ipanalo, hindi na para sa akin, kundi para sa buhay na malapit nang lumabas sa mundong ito. Ang mabilis na pag-ilaw at pag-ingay ng makina sa loob ng silid paanakan ay tila nakikipagkarera sa bawat paghigop ko ng hangin. Bawat patak ng pawis na tumutulo sa aking noo ay may kasamang matinding hapdi na tila pilit binibiyak ang aking katawan. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, nanatiling gising at nagmamasid ang aking isipan. Sa labas ng makapal na pinto ng delivery room, rinig na rinig ko ang pamilyar at mapagmataas na boses na pilit sumisira sa natitira kong kapayapaan. Papasukin niyo ako. I am Doña Remedios Villarreal. Apo ko ang ipinapanganak sa loob. At bilang ulo ng pamilya ako, ang may karapatang kumuha sa batang iyan. Wala sa katinuan ang nanay niya. Ang boses ng matanda ay puno ng desperasyon. Ginagamit ang kanyang naghihingalong kapangyarihan para mangangkin ng buhay na hindi sa kanya. Ma'am, bawal po kayo rito, mahinahong pigil ng isang nurse, subalit narinig ko ang kaluskos ng sapilitang pagtulak ni Clarita upang hawiin ang mga harang. Bago pa man magkagulo ng tuluyan sa pasilyo, isang matatag at malamig na boses ang pumutol sa kahibangan ng mga Villarreal. Si Attorney Lourdes. Isang hakbang pa, Doña Remedios, at ipaposas ko kayo mismo sa harap ng mga doktor dito. Banta ni Lourdes, ang kanyang mga salita ay kasing talim ng patalim. Hawak ko ang court order na inilabas ng judge kaninang umaga. 100 metrong distansya mula kay Teresa at sa kanyang anak. Wala kayong karapatan sa batang ito at mas lalong wala na kayong pangalan na magagamit para manakot. You can't do this, dugo ng Villarreal ang batang iyan, nang gagalaiting sigaw ni Clarita. Correction, Clarita. Ang batang ito ay pag-aari lamang ng kanyang ina. Ngayon umalis na kayo bago ko ipatawag ang mga gwardya at dagdagan ang mga kasong haharapin niyo bukas. Ang mariing paglisan ng mga yabag ni Remedios ay nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko. Ibinaling ko ang aking buong atensyon sa doktor na nasa aking harapan. Walang luha ng kahinaan ang lumabas sa aking mga mata, tanging purong determinasyon lamang. Itinuon ko ang lahat ng aking lakas sa isang mahaba at malalim na pag-ire. Sa bawat segundo ng paghihirap, inisip ko ang kalayaang naghihintay para sa aming dalawa. At pagkatapos ng isang tila walang hanggang pakikipaglaban ng silid, ay napuno ng matines at buhay na iyak ng isang sanggol. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko ay nahugot ang lahat ng bigat sa aking dibdib. Inilapit ng nurse ang isang maliit na balot ng puting tela sa aking mga bisig. Tinitigan ko ang namumula at inosenteng mukha ng aking anak na babae, si Esperanza. Habang sa labas ng ospital, ay patuloy ang pagguho ng mundo ng mga taong nanakit sa akin. Sa loob ng maliit na silid na ito, nahanap ko ang aking pinakadalisay na tagumpay. Dahan-dahan kong inilapit ang aking hintuturo sa kanyang maliliit na kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang aking daliri. Sa simpleng haplos na iyon, ang aking pusong pinatigas ng pagtataksil at malamig na luhika ay biglang nagkaroon ng bagong apoy. Hindi na lang ito basta paghihigante. Ito ay isang paglilinis ng mundo para sa kanya.
Ilang oras ang lumipas inilipat ako sa isang tahimik na private recovery room. Ang katawan ko ay pagod na pagod ngunit ang utak ko ay patuloy sa pagtakbo. Pumasok si Attorney Lourdes, may bitbit na isang manipis na brown folder imbes na mga bulaklak. Alam niyang mas kailangan ko ng mga bala kaysa sa mga rosas. Congratulations, Teresa. She is beautiful. Nakanggiting bati ni Lourdes habang nakatingin sa natutulog na si Esperanza sa aking tabi. Pero alam kong hindi ka makakatulog ng mahimbing hanggat hindi natin tinatapos ang mga papeles na ito. Inilabas niya ang isang dokumento na may mga selyo ng notaryo at inilapag ito sa aking unahan. Ito ang lihim na kasunduang matagal ko nang inihahanda ang huling alas na hindi alam ng sinuman, kahit ng mga pinakamalalapit kong tauhan. Kinuha ko ang aking pluma. Walang pag-aalinlangang idinikit ko ang dulo ng panulat sa papel at pinirmahan ang nakalaang espasyo. Naipadala na ba ang orihinal na kopya nito sa Geneva? Mahina kong tanong, tinitiyak na ang mga pader ay hindi makikinig. Nasa ligtas na mga kamay na... Sagot ni Lourdes habang ibinabalik ang dokumento sa folder. Ngunit sigurado ka ba rito, Teresa? Kapag inilabas natin ito, hindi na lang pamilya Villarreal ang babangga sa'yo. Wala akong pakialam kung sino ang bumangga sa akin, Lourdes. Ang mahalaga, walang makakagalaw sa anak ko. Bago pa man makasagot ang aking abogado, biglang umilaw ang malaking telebisyon sa sulok ng aking kwarto. Isang breaking news report ang pumutol sa aming usapan. Lumitaw sa screen ang malaking gate ng Villarreal Shipyard sa Laya. Ang dating maipagmamalaking karatula ng kumpanya ay tinatakpan na ng mga opisyal ng gobyerno. Isang malaking kadenang bakal at padlock ang ikinabit sa mismong pinto ng pangunahing opisina. Nakatayo sa gilid si Salvador tulala at walang magawa habang pinalilibutan siya ng mga galit na manggagawa at mga pulis na nagsisilbing tagapagpatupad ng batas. Ang anchor sa balita ay nagsalita ng malinaw at formal, inihahayag na ang pinakamalaking kumpanya sa Batangas ay opisyal ng isinara ng gobyerno dahil sa bilyon-bilyong pisong utang sa buwis at kaso ng pandaraya. Sila ay ganap na bangkarote. Pinanood ko ang pagbagsak ng imperyo nang walang anumang ngiti o saya sa aking mukha. Isang malalim at malamig na paghinga lamang ang pinakawalan ko. Nagising si Esperanza at naglabas ng isang munting iyak, tila isang hudyat ng aming bagong simula at katapusan ng aming mga kaaway. 2 araw matapos kong isilang si Esperanza, ang katahimikan ng aking kwarto sa ospital ay muling binasag ng ingay mula sa labas ng aking maliit na mundo. Nakasandal ako sa mga unan, dahan-dahang hinahaplos ang malambot na buhok ng aking anak na mahimbing na natutulog sa aking dibdib nang pumasok si Attorney Lourdes. Ang kanyang mukha ay seryoso habang may bitbit na tablet. Teresa, kailangan mong makita ito. Panimula ni Lourdes, inilalapag ang makina sa maliit na mesa sa tabi ng aking kama. Mukhang hindi pa tapos mag-ilusyon ang biyenan mo. Tiningnan ko ang screen. Isang live video mula sa isang kilalang social media platform ang nagplay. Nakaupo si Doña Remedios sa isang simpleng silya malayo sa kanyang nakasanayang trono. Nakasuot siya ng itim, walang alahas at may hawak na panyo. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Isang perpektong pagtatanghal ng isang inaaping byuda. Kinuha niya ang lahat sa amin. Umiiyak na pahayag ni Remedios sa harap ng libu-libong manonood. Hindi pa siya nakontento sa paggawa ng mga peking ebidensya para sirain ang negosyo ng aking yumaong asawa. Pati ang nag-iisa kong apo inilayo niya sa amin. Si Teresa Alcantara ay isang halimaw na walang sinasanto. Nagmamakaawa ako, tulungan ninyo kaming makamit ang hustisya. Pinaikot ko ang aking mga mata. Ang pagkaawa ng publiko ay madaling mabili ng ilang patak ng luha, ngunit ang mga numero ay hindi kailanman mababayaran ng drama. Anong gusto mong gawin natin, Banola? Tanong ni Lourdes, handa nang tumawag ng mga public relations expert para linisin ang pangalan ko. Wala tayong tatawagan. Malamig kong sagot. Dahan-dahan kong inayos ang kumot ni Esperanza. Buksan mo ang laptop ko, Lourdes. Iset up mo ang camera. Gusto niya ng palabas, ibibigay ko sa kanya ang huling kabanata. Sa loob ng ilang minuto, handa na ang lahat. Wala akong inilagay na makeup. Nakasuot lamang ako ng simpleng hospital gown. Ikinulong ko ang aking emotion sa isang bakal na kahon. Habang pinapasuso ko si Esperanza,
Tila ba nagbibigay lamang ako ng gatas at buhay sa aking anak, humarap ako sa camera at sinimula ng aking sariling live broadcast. Magandang gabi. Panimula ko ang boses ko ay kalmado malinaw at walang bahid ng anumang panginginig. Ako si Teresa Alcantara. Kanina lang napanood ninyo ang pagmamakaawa ni Doña Remedios Villarreal. Magaling siyang umiyak. Ngunit may isang bagay na hindi kayang hugasan ng kanyang mga luha. Ang katotohanan. Gamit ang isang kamay inilapit ko ang mga dokumento sa harap ng camera. Ito ang ledger ng Holy Cross Orphanage and Charity, isang organisasyon kung saan tumatayo si Doña Remedios bilang pangunahing tagapangalaga ng pondo. Pagpapatuloy ko binabasa ang mga pahina na tila nagkukwento lamang ako ng isang bedtime story sa aking anak. Sa loob ng 5 taon nakatanggap ang charity na ito ng mahigit 200 milyong donasyon. Ngunit kung titingnan ninyo ang bank statements ng offshore account na nakapangalan sa isang dummy corporation ni Doña Remedios, makikita ninyo ang eksaktong halaga na pumapasok araw-araw pagkatapos ng bawat fundraising event. Tiningnan ko ang bilang ng mga manonood na mabilis na umaakyat sa daan-daang libo. Hindi po ako ang nagnakaw ng yaman ng mga Villarreal. Binabawi ko lamang ang perang ninakaw nila mula sa mga ulila sa simbahan at sa mga taong naniwala sa kanilang kabanalan. Ang babaeng umiiyak sa harap ninyo kanina ay hindi isang biktima. Siya ay isang magnanakaw na ginamit ang pangalan ng Diyos para magpayaman. Tinapos ko ang broadcast ng walang labis na salita. Walang pagsigaw, walang pagmumura. Ang mga dokumento na inilabas ko ay sapat na para sumabog ang internet. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga komento ng awa para kay Remedios ay napalitan ng matinding puot at pandidiri mula sa publiko. Ang maskara ng banal na donya ay tuluyan ng nadurog, habang inililigpit ni Lourdes ang mga kagamitan. Napansin ko ang isang detalye sa huling listahan ng mga flight logs na ipinadala sa akin ng aking investigador. Kumunot ang aking noo. Nasaan si Soledad? Matapos ang aming huling pagkikita sa presinto, ang kanyang pangalan ay biglang naglaho na parang bula. Wala siya sa mga na-freeze na bank accounts at wala rin siya sa listahan ng mga taong pinaiimbestigahan ng gobyerno. May isa pa siyang baraha na hindi ko pa nakikita. Bago ko pa man masabi kay Lourdes ang aking hinala, biglang nag-ilaw ang telepono ng aking abogado. Sinagot niya ito at nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mukha ay namutla. Teresa! Ang boses ni Lourdes ay may dalang matinding tensyon. Ang kapilya sa Laya, sinusunog, at nakita ng mga gwardya si Doña Remedios sa loob may hawak na sulo. Ibinaling ko ang aking tingin sa bintana. Tila ba natatanaw ko mula sa malayo ang nagbabagang langit. Ang matanda ay nawalan na ng katinuan. Sa kanyang desperasyon na burahin ang mga huling ebidensya na itinago niya sa ilalim ng altar, handa siyang tupukin ang sarili niyang bahay-sambahan. Ang walang awang paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy at matatandang imahen ay waring umaabot sa aking pandinig, isang nagngangalit na init na naghihintay para sa aming huling paghaharap. Ang init na nanggagaling sa nagliliyab na kapilya ng Laya ay tila isang malaking pugon na pilit nilalamon maging ang hangin sa paligid. Inihabilin ko si Esperanza sa mga pinagkakatiwalaang nurse at tauhan ni Lourdes bago ako nagpasyang harapin ang huling yugto ng kaguluhang ito. Hindi ako nagpunta rito upang maging tagapagligtas. Nandito ako upang saksihan ang tuluyang pagkaabo ng kasinungalingan ng mga Villarreal. Sa labas ng kapilya nagkakagulo ang mga tao. Pilit pinipigilan ng mga bumbero ang pagkalat ng apoy, subalit ang istruktura na gawa sa lumang kahoy at bato ay mabilis nang nilalamon ng nagngangalit na init. Pumasok ako sa gilid na pinto bago pa man ako mapigilan ng mga awtoridad. Ang makapal na usok ay nagpahirap sa paghinga, ngunit ang aking paningin ay nanatiling malinaw nakatutok sa dambana kung saan kami sana ni Salvador ikakasal. Doon sa gitna ng nag-aapoy na mga upuan at bumabagsak na mga palamuti nakatayo si Doña Remedios. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan. Isa-isa niyang itinatapon ang mga folder at lumang ledger sa malaking apoy na nagmula sa ilalim ng altar. Sa hindi kalayuan nakita ko si Clarita
na nakadapa sa sahig umuubo at pilit iniaalis ang kanyang binti na naipit ng isang bumagsak na haligi ng kahoy. Mamamatay kayong lahat sa inggit. Walang makakakuha ng yaman ng mga Villarreal. Sigaw ng matanda sa kawalan ng kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng pagtupok ng apoy. Dahan-dahan akong humakbang papalapit. Ang aking presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang dumaan sa gitna ng impyerno. Nang mapansin ako ni Remedios, huminto siya. Ang kanyang baliw na ngiti ay napalitan ng matinding puot. Ikaw, dinuro niya ako gamit ang nanginginig na kamay. Sinusubukan mong kunin ang huling ebidensya, hindi ba ang mga dokumento ni Roberto, pero huli ka na, Teresa. Sinunog ko na ang lahat. Wala ka nang mapapatunayan. Sunog na ang mga ebidensya. Tinitigan ko ang mga papel na unti-unting nagiging itim na abo. Hindi nagbago ang reaksyon sa aking mukha. Walang gulat, walang pagkadismaya. Isang blankong titig lamang na mas lalong nagpapakaba sa kanya. Sa tingin niyo ba, Doña Remedios, ay hahayaan kong manatili ang pinakamahalagang baraha ko sa ilalim ng isang altar na madaling pasukin? Malamig kong tugon ng aking boses. Ay sapat lang ang lakas upang marinig niya sa kabila ng ingay ng nasusunog na paligid. Ang mga sinusunog mo ay mga peking kopya na ipinasadya kong ilagay dyan kahapon. Ang orihinal na papeles ni Don Roberto ang pruweba na ikaw ang nag-utos na patayin siya para makuha ang buong kumpanya. Hawak na iyon ng korte mula pa kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang tagumpay sa kanyang mukha ay agad na nabasag. Umiling siya, pilit tinatanggihan ang katotohanang mismong siya ang naglagay ng huling pako sa kanyang kabaong. Ang apoy na kanyang sinimulan ay wala palang silbi, kundi ang tupukin ang sarili niyang katinuan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto at pumasok si Salvador. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tiningnan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay ang kanyang kapatid na nagmamakaawang humihingi ng tulong mula sa ilalim ng nagbabagang haligi. Salvador, tulungan mo ako. Iyak ni Clarita, halos maubusan na ng hininga dahil sa usok. Kunin mo ang mga papeles, Salvador, iligtas mo ang natitirang kahon, utos ni Remedios, tila nakalimutan ng tuluyan ang buhay ng kanyang anak na babae. Tiningnan ko si Salvador. Ito ang huling pagsubok sa kanyang pagkatao. Pipiliin ba niya ang yaman na pilit ipinaglalaban ng kanyang ina o ang buhay ng kanyang pamilya? Mabilis na tumakbo si Salvador palapit kay Clarita. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang iangat ang nasusunog na kahoy at hinila ang kanyang kapatid palabas. Hinayaan niyang lamunin ng usok at apoy ang mga kahon ng dokumentong pilit niyang pinoprotektahan noon. Sa huli, binitawan na niya ang kanyang mapagmataas na ego, kapalit ng buhay na unti-unti nang nawasak. Wala na akong gagawin dito. Tapos na ang aking audit. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas ng nagliliyab na kapilya. Hindi ko na nilingon ang matandang patuloy na sumisigaw sa gitna ng apoy, pilit na inaabot ang mga abo ng kanyang kayamanan. Nang makalabas ako, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga maliliit na abo mula sa nasusunog na gusali ay dahan-dahang bumabagsak mula sa langit, dumadapo sa aking balikat, na tila mga puting niebe sa isang malungkot na taglamig. Ang kapayapaan na matagal ko nang hinahangad ay tuluyan ng nanahan sa aking dibdib. Bumilis ang tibok ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Isang tawag. Kinuha ko ito at sinagot. Wala pang nagsasalita sa kabilang linya, tanging isang mabigat na paghinga lamang. Tapos na ang laro. Wika ng isang pamilyar at malamig na boses ng lalaki, isang boses na hindi ko inaasahang maririnig ngayon. Sino ang taong ito na tila nagmamasid sa lahat ng nangyayari? Bago pa man ako makapagtanong, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa makapal na usok sa aking harapan. Ang babaeng akala ko ay tuluyan ng nagtago. Si Soledad. Nakasuot siya ng isang formal na uniforme at may hawak na isang piraso ng papel na may selyo ng gobyerno. Teresan, panimula niya hindi na bilang isang traidor na kaibigan, kundi bilang isang taong sumuko sa katotohanan. Nandito ako para isuko ang sarili ko at dala ko ang warrant of arrest para kay Doña Remedios. Hindi ako nakasagot. Ang huling barahan ng kapalaran ay nalapag na sa mesa. Ang matinding pagbagsak ng malaking kampana mula sa tuktok ng nasusunog na kapilya ay bumasag sa katahimikan ng gabi.
Ang umaling-aungaw na tunog ng tanso na humampas sa matigas na semento ay naghudyat ng pinal na pagwawakas ng kaharian ng mga Villarreal. Ang huling pagbagsak ng kahoy na maso ng hukom ay umalingaw sa buong silid hukuman, tila isang pinal na tuldok na nagtapos sa mahabang nobela ng kasinungalingan ng mga Villarreal. Nakaupo ako sa unang hilera kalmado at payapa habang pinapanood ang pagguho ng isang pamilyang minsan ay nag-akalang sila ang mga Diyos ng Batangas. Habang buhay na pagkabilanggo para sa kasong murder at grand estafa, ang malamig at formal na pahayag ng hukom. Tiningnan ko si Doña Remedios. Wala na ang mga mamahaling perlas sa kanyang leeg. Wala na ang taas noo niyang tindig. Ang babaeng dati ay nagkukubli sa likod ng mga panalangin at rosaryo ay isa na lamang matandang nanginginig walang kakayahang tumingin ng diretso sa mga taong kanyang ninakawan. Wala siyang iniluha kundi ang awa para sa kanyang sarili habang inaalalayan siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Sa kabilang dako tahimik na tumayo si Soledad. Tinanggap niya ang kanyang sariling sentensya ng walang pag-angal. Bago siya tuluyang umalis nagtagpo ang aming mga paningin. Isang banayad na pagtango ang ibinigay niya sa akin, isang tahimik na pagtanggap ng pagkatalo at paghingi ng tawad na hindi na kailangan pang isalin sa mga salita. Tapos na ang gyera ng mga numero. Balanse na ang mga libro. 4 na buwan matapos ang araw na iyon, ang malamig na hangin ng silid hukuman ay tuluyan ng napalitan ng maalat at sariwang simoy ng dagat sa laya. Ang dating Villarreal Shipyard na sumisimbolo sa pang-aabuso at kasakiman ay bininyagan ng bagong pangalan, ang Bahia Amada Cooperative. Wala na itong iisang hari. Pag-aari na ito ng bawat mangingisda karpintero at manggagawa na nag-alay ng kanilang dugo at pawis para sa lugar na ito. At bilang CEO na inihalal ng komunidad, siniguro kung bawat sentimo ay napupunta sa tamang kamay. Isang malaking salo-salo ang idinaraos sa dalampasigan upang ipagdiwang ang aming unang matagumpay na quarter. May mga ihaw-ihaw may musika mula sa mga lumang gitara at may mga ngiti na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Buhat-buhat ko si Esperanza na ngayon ay 4 na buwang gulang na malusog at may mga matang kasing linaw ng kalangitan. Habang pinapanood ko ang mga manggagawang nagtatawanan na hagip ng aking paningin, ang isang figura sa hindi kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng kamiseta na puno ng mantsa ng langis at supot ng kahoy. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno ng niyog, hawak ang isang martilyo at ilang pako. Si Salvador. Tinanggihan niya ang anumang alok na tulong mula sa kanyang mga dating kaibigan. Pinili niyang magsimula sa pinakamababang posisyon bilang isang ordinaryong karpintero sa mismong shipyard na dating pag-aari ng kanyang pamilya. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad sala ang pagbubuhat ng sarili niyang krus. Dahan-dahan siyang humakbang palapit subalit huminto siya 10 metro mula sa kinaroroonan namin ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik isang uhaw na ama na nais mayakap ang kanyang anak. Inaasahan ng marami na itataboy ko siya o ipapatawag ang mga gwardya, ngunit nanatili akong nakatayo. Tinitigan ko siya. Hindi ako ngumiti subalit hindi rin ako nagalit. Ipinakita ko sa kanya si Esperanza mula sa malayo, isang tahimik na pahintulot upang masilayan niya ang bungang hindi niya kailanman maaangkin. Ang distansyang ito ang kanyang parusa at ang kanyang kaligtasan. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat kasunod ng isang malungkot, ngunit mapagpasalamat na ngiti. Yumukod siya nang bahagya tinatanggap ang hangganan ng aming mundo at tahimik na bumalik sa kanyang trabaho. Wala nang pagpupumilit, tanging pagrespeto na lamang. Napabuntong hininga ako. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Minsan ang pagpapatawad ay ang pagbibigay ng kalayaan sa isa't isa upang tahakin ang magkaibang landas nang walang bitbit na galit. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang lumapit si Attorney Lourdes may hawak na 2 baso ng buko juice at isang makapal na puting sobre na may selyo ng ginto. May dumating na courier kaninang umaga, nakangiting wika ni Lourdes habang inaabot ang sobre. Galing sa Geneva, mula sa pinakamalaking international audit firm sa buong Asia at Europa. Binuksan ko ang sobre. Ang kalidad ng papel ay makapal at formal.
Isa itong alok para sa isang partnership, isang imbitasyon upang pangunahan ang isang global task force na mag-iimbestiga sa mga malalaking korporasyong nagtatago ng yaman sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit ang kumuha ng aking atensyon ay ang maliit na piraso ng sticky note na nakadikit sa huling pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar at may isang maikling mensahe na nagpamangha sa aking isipan. Handa ka na ba para sa mas malaking audit? The Auditor. Ang misteryosong taong naging anino ko sa buong laban ay nagpaparamdam muli. Mayroon pa bang puwang sa aking buhay para sa isang panibagong hamon? O baka naman may puwang pa sa aking malamig na puso para kumilala ng isang taong hindi natatakot sa aking mga numero? Tiningnan ko ang malawak na karagatan. Wala nang takot sa aking dibdib. Ang tunog ng masayang tawanan ng mga tao sa dalampasigan ay humalo sa matamis na iyak ng katuwaan ni Esperanza habang nilalaro niya ang aking buhok. Ito ang aking kaharian, ang aking kapayapaan, at ang aking pinakadakilang tagumpay. Isang taon na ang lumipas mula nang isara ko ang pinakamadugong kabanata ng aking buhay. Ang sikat ng araw ay hindi na kasing hapdi ng mga ala-alang iniwan ko sa dalampasigang ito. Nakatayo ako sa deck ng isang puting yate na pag-aari ng aming kooperatiba, pinapanood ang mapayapang pag-alon ng dagat sa laya. Ang kalmadong tubig ay tila isang malaking salamin na nagpapakita ng isang bagong mundo na itinayo mula sa katotohanan at hustisya. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang maliit na bagay na sumisimbolo sa pinakamalaking pagkakamali ng aking nakaraan. Ang aking wedding ring. Hindi ko ito itinago dahil sa pagmamahal, kundi bilang isang paalala. Isang paalala na kahit kailan, hindi dapat isinasandig ng isang babae ang kanyang halaga sa pangako ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Pinatawad ko na ba ang sarili ko? Oo, pinatawad ko ang babaeng nabulag ng ideya ng isang perpektong pag-ibig at walang hanggang utang na loob. At ang mga Villarreal. Ang hustisya ang aking naging pinal na patawad para sa kanila. Ang bawat araw na ginugugol ni Doña Remedios sa loob ng malamig na selda, at ang bawat patak ng pawis na itinitulo ni Salvador bilang isang hamak na manggagawa ay ang balanse ng kanilang mga kasalanan. Wala na akong puot sa aking dibdib. Wala na akong utang sa kanila at wala na rin silang kayang bawiin sa akin. Inilabas ko ang aking kamay sa gilid ng barko. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking mga daliri. Ang singsing ay nahulog. Ang tahimik na paglubog ng ginto sa ilalim ng asul na dagat ay naghudyat ng tuluyang paglaya ng aking puso mula sa anumang tanikala. Naramdaman ko ang papalapit na presensya mula sa aking likuran. Si Attorney Lourdes Carga ang aking isang taong gulang na anak na si Esperanza. Kinuha ko ang aking anak at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na kamay ay agad na kumapit sa aking damit, nagbibigay ng init na mas tapat kaysa sa anumang yaman sa mundo. Inilapit ko ang aking mga labi sa kanyang noo at nag-iwan ng isang mahaba at matamis na halik. Huwag kang matakot sa mga numero, anak. Mahina kong bulong sa kanya habang pinagmamasdan ko ang kanyang inosenteng mukha. Sila ang magsasabi sa iyo kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan at kung sino ang mga nagbabalat kayo. Maging matalino ka, maging matapang, at huwag mong hahayaang may sino mang magnakaw ng iyong halaga kahit pabalutin nila ito ng mga pangako ng pag-ibig. May mga bagong hakbang na papalapit. Ang kalmadong pagyapak ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat sa sahig ng barko ay nagdala ng isang pakiramdam ng katiyakan. Isang lalaking nakasuot ng maayos na navy blue suit ang tumabi sa akin. Hindi na siya isang misteryosong alias sa screen. Siya si Mateo, ang senior partner mula sa Geneva, ang lalaking nagturo sa akin na may mga taong hindi ka titingnan bilang isang biktima, kundi bilang isang kapantay. Siya ang The Auditor, ang taong tumulong sa aking pabagsakin ang isang imperyo nang hindi humihingi ng anumang kapalit, kundi ang makita akong magtagumpay. Hindi siya nagtangkang hawakan ako o bumasag sa aking personal na espasyo. Ang kanyang paggalang ay mas nakakakilig kaysa sa anumang mapusok na mga salita. Ang ganda ng tanawin, panimula niya ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na hangin ng hapon. Pero mas maganda ang mga numerong ipinadala mo sa opisina kahapon. Walang butas, walang mintis.
You really don't miss a single detail, Teresa. Ngumiti ako. Ang paglipad ng isang puting ibon sa itaas namin habang kami ay nakatingin sa malawak na karagatan ay tila isang pagbati mula sa tadhana. Ang nakaraan ay isa na lamang natapos na audit report na nakasabit sa aking alaala at ang bukas ay isang malinis na pahina. Tiningnan ako ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang tahimik na pangako ng katapatan na nakahandang maghintay. Ready for the next audit, CEO? Binalingan ko siya ng tingin at pagkatapos ay ibinalik ko ang aking mga mata sa aking anak na ngayon ay nakangiti sa akin. Walang panginginig sa aking puso, walang bakas ng takot. Ang boses ko ay kalmado at buo. Always, ang banayad na paghampas ng hangin sa aming mga mukha ay waring bumubulong ng salitang pag-asa. Sa huli, ang pinakamasarap na paghihiganti ay hindi ang makita ang iyong mga kaaway na gumagapang sa putik. Ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang mamuhay ng rurok ng tagumpay at kapayapaan sa isang mundong ikaw mismo ang lumikha.